Tayo po ay umupo upang makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Edwin. Happy Fiesta. Tunay ngang dapat pasalamatan natin at papurihan natin Diyos Ama dahil hinirang niya ang ating patron na si San Pablo de la Cruz upang mangalaka dito sa ating parokya. Alam niyo po, madalas ako dito noon nung ako'y estudyante pa sa teolohiya. Pero nung ako'y ma-ordain na bilang isang pasyonistang pari, ay ibinigay na sa pangangasiwa ng ating mga kapatid na Diocesano ang simbahang ito. At palagay ko'y talagang nagagalak si San Pablo de la Cruz at ako din, no? Na makita ko yung kaano kaganda ngayon ng ating simbahan. Hindi ganito noon ang mukha, no? So talagang pasalamat tayo sa mga mabubuting pastol din nating mga kaparian dito na mga Diocesano. Sa araw na ito, pagnilay-nilayan natin lalong-lalo na ang mga kontribusyon na mahalaga ni San Pablo, hindi lang sa Passionist Congregation, pati na rin sa buong simbahan. At isa sa pinakamahalaga niyang kontribusyon ay itong halos nagiging mantra na sa amin, itong Memoria Passionis. Ano ang ibig sabihin yan? Itong Memoria Passionis, memory sa English is recalling, remembering, pagkunita, pag-alaala. At ang passionis, pasyon. Madalas nating naunawa ng pasyon, pagpamasakit, no? Pagpapakasakit, pero mas malalim pa dyan ang pasyon. Sa konteksto ng Memoria Passionis, ito yung nag-uumapaw na pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo diyan sa krus. So recalling the overwhelming love of God expressed on the cross. So alam niyo po, napakarami mga symposium, conferences ang ginawa na. No? At ang topic ay ang Memoria Passionis. At napakaraming libro din, lalo-lalo na sa high ng mga passionista ang ginawa na ang focus ay ang Memoria Passionis dahil napakayaman ito sa kahulugan. Pero, nung ibinigay ito ng ating Panginoon kay San Pablo de la Cruz na magiging charism ng mga passionist, ibinigay sa simbahan, merong hugot at lungkot, no? Na nadarama ang ating Panginoon. Bakit? Dahil sabi niya kay San Pablo, Pablo, parang nagkakaroon na ng amnesia ang mga tao sa sanlibutan. Mukhang nakakalimutan na nila yung ginawa ko sa krus. No? Nakalimutan nila yung lubusan kong pag-alay ng aking sarili. Ang nag-uumapaw kong pag-ibig, meron ng amnesia. So sabi niya, bigay ko sa iyo itong biyaya at magtatag ka ng kongregasyon, no? Na tatawagin mong passionista. At ang kongregasyon yan ay magiging anamnesis para gamutin yung amnesia. Ano ba yung anamnesis? Yung anamnesis, yun yung, halimbawa, sa banal na misa, sinasabi ng pari, no? Let us now proclaim the mystery of our faith. So nga di itutugon, parang nagsisimula yan siya. We remember, Christ has died, Christ is risen, and Christ will come again. No, hindi natin yan kakalimutan. Pero napakaganda, mas gustuhan ko yung kanta na kinakanta natin siguro dito yung we remember how you loved us. Di ba? And then, we remember, we celebrate, we believe. Yun ang anamnesis. Remembering, recalling. Huh? At damang-dama yan ni San Pablo de la Cruz. Damang-dama niya yung nag-uumapaw na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya sa isang sulat niya, the passion of Christ is the greatest and the stupendous work of divine love.
Nadamayan ng ating patron na si San Pablo de la Cruz. Pero ikalawang punto, hindi lang ito sentimental remembering o recalling. No? Kapag alaala natin, umiiyak tayo, no? Sentimental hindi yan. Pero itong memoria passionis, sabi ba nga ng theologian na si Leonardo Boff, no? Sabi niya, commenting on the power of memory, it is a subversive memory. No? Mapanghimagsik na alaala. Na halimbawa yung mga taong nasugatan. No? Talagang merong galit at puot. Kapag naalaala niya, andun pa rin yung bukso ng damdamin niya. No? At pwede itong bukso ng damdamin, it could launch a movement, a violent movement, no? To revenge, for revenge. So ito yung konteksto ng Memoria Passionis. Hindi lang sentimental remembering, but a subversive memory. Pero, hindi ito subversibo na ibig sabihin violent, no? Tulad ng sinabi ni Leonardo Boff. Pero ito yung pagkasubversibo nito, andun sa pag-ibig ng ating Panginoon. Na tuwing makikita natin siya na nakabayubay diyan sa krus, maalaala natin yung kanyang nag-uumapaw na pag-ibig at nagkakaroon sa atin ng bukso ng damdamin, no? Na talagang pasalamatan siya at iibigin din siya. Yun ang subversive memory diyan. No? The recalling, the remembering, no, stirs within us overwhelming emotions, and that emotion will lead us to conversion and love to God and our neighbor. So ito yung pinapatatag ng ating Panginoon kay San Pablo de la Cruz, na ang Congregation of the Passion ay magiging anamnesis congregation, bumuo ng mga miyembro, mga kaparian, brothers and sisters, ng mga passionista, alay ang buong buhay, no, sa ganitong pakay o layunin, na ipaalaala ulit sa mga tao na nagkaroon na ng amnesia ang pag-ibig na Diyos na ipinakita niya diyan sa krus. Siguro nalinig nyo na itong kwento na ito na mayroong isang hari at yung kanyang kaharian, no? Kita niya, ang dami ng krimen na nangyayari. Oh, patay dito, nakawan dito. Kaya nagkaroon siya ng isang desisyon na gumawa ng batas. So, bawat krimen ay may karampatang parusa. So, kung martis ka, putol yung dila mo. Kung nagnakaw ka, putol yung kamay mo. No? O putol yung paa mo. Depende sa krimen mo. Nagkatuon, isang araw, nakagawa ng krimen yung sarili ng mismong anak. No? At ang parusa ay dukutin ang dalawa niyang mata. Yun ang parusa. Walang magawang hari. Walang pamilya. No? Walang anak-anak dito sa kaharian ko. Sige, dalhin niyo yung aking anak. Doon, no, sa gitna ng plaza, para masaksihan ng lahat. Andun na, and then nag-ipon yung daming tao sa kanyang kaharian. Sabi niya, okay, sinabihan niya yung kanyang military, simulan mo na, dukutin, unahin mo yung kanyang kaliwang mata. Naginginig pa yung military niya. No? Ayaw sumunod, pero utos ng hari. Kaya lumapit siya, didukot, no? Yung kaliwang mata ng kanyang anak. At andun yung nag-iyakan yung mga tao. Pero wala silang magawa, utos ng hari. Tapos sabi ng hari, ngayon naman, ang kanyang kanang mata, dukutin. No? Walang magawa, yung military officer niya. Pero, nung bandang talagang dukutin niya yung kanang mata, sabi ng hari, ops. Pumunta siya sa gitna at sinabi sa kanyang military official, yung kanang mata mo, kulang ang dukutin mo. Huwag na yung anak ko.
talagang ayaw ng military dahil hari na yun eh. No? Mata ng hari. Pero wala siyang magawa. Utos ng hari. Kaya dinukot niya ang kanang mata ng kanilang hari. Mula noon, no? Halos wala ng krimen na nangyari. At saka yung kanyang anak at siya, one eye na lang. Tuwing sila'y magkakape, tuwing sila'y kumakain, no? Naghaharapan sila. Nakikita nila yung kanilang one eye at sila'y nakangiti, no? Sige lang, one eye pero nakikita pa nilang isa't isa. Pero yung napakalalim ng epekto dun sa kanyang anak. Dahil tuwing makikita niya ang kanyang one-eye father, no? Andun yung bugso ng damdamin niya. No? Na naaalala niya yung kanyang mga ginawang krimen. Naaalala niya hindi lang kanyang krimen na kasalanan, ngunit ang pag-ibig ng kanyang ama na iniligtas pa ang kanyang kanang mata. At nakakakita pa siya. No? Andun. Kaya andun yung bukso ng kanyang pag-ibig sa Ama. At yun ang naging kanyang pagbabago. So sana, ngayon, wala nung ngayon, no? Kapag nakita natin yung ating Panginoong Jesus diyan na nakabayubay sa krus, maalaala natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pag-aalay ng buhay, na magamot yung ating pagka-amnesia. And we have these anomneses. Kaya nga siguro ginawa dyan, dalawang letra yan makita natin dyan sa krus. Ano yon? T and Y. Ibig sabihin, thank you. No, thank you, Lord Jesus. At hindi lang yan, yung T and Y, no? Dalawang beams yan. Horizontal beam, the vertical beam, and the horizontal beam. It means na no, we have to express always our love to God and then to our neighbors. Maligayang piyesta po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.